Helen, naka-record niya. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Narito po ako bilang representative po ng grupong ROG, ang mga banal, anak ng Diyos, mga Diyos. Walang kapantay, kundi kapananan lamang ang aming daladala. Nakasulat naman po yan sa Roma 8:14. Ang binigyan lang ng karapatang tumawag na Ama sa kataas-taasan ay ang mga binigyan ng Espiritu ng Anak. Roma 8:10, ang sino mang pinanahanan ng banal na Espiritu ng Kristo ay siya lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat sila ay namatay na dahil sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Espiritu ng Diyos. Ang sino mang hindi magpahayag na ang berbo ay naparitong nasa laman, sila po ang tinatawag na Antikristo. Bakit Antikristo? Kanilang hindi po nila tinatanggap ang salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Kayo'y itinuring ng matuwid dahil sa inyong pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Kristo. Roma 3:22. Bakit? Sapagkat nakasulat po sa Roma 3:23, walang sino mang nakaabot sa pamantayan ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. Pero bakit po kayong lahat at ang lahat-lahat ng nagsasabing sila ay tao lang na nanatiling nagkakasala hanggat nasa sanlibutan po? Wag po nating kakalimutan na barito po ang bugtong na anak sa sanlibutan upang linisin ang mantsa ng buhay. Ano po ang mantsa ng buhay? Yun po ay ang kasalanan. Kasalanang hindi matanggal-tanggal ng kahit na anumang panalangin, anumang magaganda at mabubuting gawa sapagkat nasusulat, Diyos lamang ang mabuti. At wala nang anumang magagandang gawa ang kanyang tatanggapin sapagkat ang kanyang tinitingnan lamang ay ang bugtong na anak. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at hindi maaaring magkasala sapagkat ang binhi ng Diyos ay nasa kanya. Ang ibig sabihin po ng binhi ay si Kristo. Kung si Kristo po ay nasa atin at siya na po ang kumikilos at gumagawa para sa atin, tayo pa po ba ay magkakamali? Hinding-hindi, sapagkat ang ating Diyos ay hindi po basta lamang nakatingin, kundi siya po ang nagiging gabay, siya po ang tamang gabay ng ating buhay. Tayo po ay binigyan ng kaalaman, binigyan ng banal na espiritu. Ibinuhos ng buong buo ang kanyang buong buhay upang tayo ay matanggap sa kaharian ng Diyos. Efeso 5:5, walang makakapasok sa kaharian ni Kristo at ng Ama ang nagkakasala. Kaya ang sino mang nananatiling nagkakasala at nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi po tatanggapin. Ngunit wag po nating kakalimutan, tayo po ay hinubog ayon sa kanyang wangis. Tayo ay kawangis ng Diyos. Hindi po tayo hinubog upang maging tahanan ng masamang espiritu. Kung kayo po ay nananatili sa kasalanan, mayroon pong nakatira sa inyo. Yan po ay ang dyablo. Kaya ang lahat ng nagkakasala ay dyablo po ang nakatira. Tandaan po ninyo, si Satanas ay walang lugar sa langit. Kaya po siya ay itinapon sa lupa. Kaya kung kayo po ay mananatiling nagkakasala, ibig sabihin, tinatanggap ninyo ang kasalanang hindi naman kayo ang gumagawa. Sabi nga po ni Pedro, hindi na ako ang gumagawa niyan, kundi ang kasalanang nakatira sa akin. Nawa po ay magsilbi sa inyong magandang kaisipan ang mga ganyang salita sapagkat wala pong baluktot na salita ang Diyos. Ang salita po ng Diyos ay matuwid, righteous. Ano po ang katwiran ng Diyos? Kayo ay ipinanganak. Kung kayo po ay tunay na anak ng Diyos, kayo po ay hindi na dapat nagkakasala. Hindi po ninyo maaaring ikatwiran na kayo ay tao lang sapagkat nasusulat sa Roma 3:4. Ang tao ay sinungaling. Nalalaman naman po ninyo na ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Kung kayo po ay mananatiling tao, kayo po ay sinungaling at ang inyo ay ama ay ang dyablo, hindi po ang Diyos. So, nakasulat rin po yan.
pakihanap nyo na lang po sa Biblia, sapagkat kung lagi po ninyong ipagmamalaki ang Biblia, ngunit hindi naman po ninyo kayang pangatawanan at ipamuhay, yan po ay hindi kalugod-lugod sa Ama. Ang pananatili sa gawang makalaman ay hindi nakalulugod sa mata ng Diyos. Yan po ay hindi po katanggap-tanggap sa Kanya. Kung kayo po ay nagpapahayag ng katotohanan, katotohanan po si Kristo. Kung kayo po ay hindi Diyos, hindi po kayo makakapasok sa langit. Bakit? Tanging ang Diyos lamang ang banal. Ang Diyos ng mga Diyos, Diyos ni Isaac at Abraham, Diyos na banal, nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ang inyong Diyos ay banal. Paano po kayo magpapakabanal? Hindi po sa inyong mga gawa, kundi sa pananampalataya at pagtanggap sa salita. Si Kristo, ang salita ng Diyos, naparito po siya sa sanlibutan upang linisin. Pag sinabi pong linisin, nilinis na, malinis na sa papaanong paraan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imbis na tayo po ang ipako, tayo po ang mamatay, si Kristo na po ang namatay para sa atin. Kahit po tayo magpatpako ng nakapatiwarik, hindi po tatanggapin kahit ang ating dugo ay marumi. Hindi katulad po ng galing sa langit na katawan. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang katawan po ni Kristo ay galing sa langit. Nasusulat po, naparitong nasa laman. Malinaw na malinaw po yan. Ngayon po, sa lahat po ng nakikinig, tanggapin nyo man po o hindi, mananatili ang salita ng Diyos at hindi po yan mababago pa. Sinabi niya na, napatawad niya na ang lahat sa pamamagitan ng ano? Sinabi ni Kristo, tetelestai. Tapos na. Ibig sabihin, nagampanan niya na ang dapat niyang gawin. Ang ano? Ang maging banal na handog sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Pero hindi po ibig sabihin, tayo po ay malaya na naman sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Kung tayo po ay tunay na tumanggap ng banal na espiritong galing sa Diyos, tayo po ay mamumuhay araw-araw ng may kabanalan sa pamamagitan ng banal na espiritong ibinigay sa atin ng Ama. Kaya't bago po kayo magpahayag, kailangan po na manatili kayo sa Kanya upang kayo'y hindi magkamali at mahulog sa bangin ng kadiliman, sapagkat ang bangin ng kadiliman o impyerno ay nakatalaga lamang po yan sa mga dyablo. Pero kung kayo po ay gawang dyablo, hindi po kayo nararapat sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian po ng Diyos, ang langit ay inilapit na sa atin ni Kristo. Kaya na po nating abutin. Huwag na po kayong lumayo sapagkat narito po ang ROG. Kami po ang katawan ng Kristo. Nananatiling totoo. Tunay, nakakausap po ninyo, nahahawakan. Katulad po ng sinabi rin ni Kristo. Ako nga ito, walang iba. May laman at buto rin naman. Tunay na inyong nakasama noon, ngayon at magpakailanman, sapagkat si Kristo ay hindi na muling mamamatay, kundi mabubuhay magpakailanman. Pakidugtungan na lang po, Daddy Cal, sapagkat medyo may kausap. Okay na yan, okay na yan. Bex, bago yung tanungan, pwede bang makuha ko yung copy nito? Kasi mahalaga itong payag ni Lady May. Isasubmit ko po ito sa mayroon kasing higher academy na gustong malaman ang aral namin, kaya nagko-compile ako ng mga recording.